Hi everyone! Welcome to the Empath Arcus, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, love story, love connections, learnings, lessons in life, guidance, advice. Po natin. Spirit, kayo send me messages anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipabatid sa amin. More messages sa spirit guide. Yung mga tumatalo na cards, malalakas ang energies niyan. The Emperor, Hanged Man, 8 of Wands, 3 of Wands, 5 of Cups, 8 of Pentacles, Queen of Cups, 9 of Swords. Ayan, napakaayos ng aking ano. Okay. So, I can sense here na masyadong strong yung personality ng person mo. Being the Emperor here, you are with someone. Strong naman ang personality niya. Maganda naman to kasi, kumbaga sa isang tao, di ba, yung ipaglalaban niya ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga mahal sa buhay. Yan. Ang nangyari lang dito, meron kasi ditong 5 of Cups, 9 of Swords, 8 of Wands. Maaring, eto maganda naman to, 8 of Pentacles. 8 of Pentacles. Maaari kasi nag-focus ka masyado pagdating sa work. Yung meron kang, di ba minsan kasi nagsisimula siya sa kayo being sweet, palagi nag-update sa isa't isa, ganyan. Tapos hanggang sa, eto reversal to, pwedeng ikaw or pwedeng yung person mo. Yan. Na-focus ng husto sa pagtatrabaho, o kung ito yung person mo with very strong personality na marami siyang parang mataas ang kanyang katungkulan sa trabaho o sa kanyang mga nasasakupan or sa business, di ba? Maaring sobrang naging busy siya dahil nakapag-focus siya doon sa gawain niya. Nawawala na yung minsan, hindi na nakakapag-update, 'di ba? Sa mga ano naman, mga bagong relasyon na sabihin natin medyo mga kabataan pa. Umpisa, 'di ba, ang sweet, palaging update, ganyan. Nag-e-effort pa pagdating ng ano, bigla na focus yung sa ibang bagay, nagiging busy, ang dami ng mga ginagawa, nakakalimutan na makapag-update, 'di ba? Ano ba naman yung parang 5 seconds, 10 seconds na chat, mag-type lang ng ano, ganyan ganito, 'di ba? Yun yung nagiging dahilan. Hanggang sa, syempre, kapag walang communication, ang nangyayari dito, lalong nababawasan yung connection. Hanggang sa dumating yung time na totally, wala na. Nawalan kayo ng communication ng taong to. And para sa'yo, kasi ikaw malalim ka magmahal eh. Sobrang sakit na nangyari ito sa'yo kasi minahal mo yung tao. Tapos unti-unting parang nawala na lang. Nawala na lang ng communication.
Dahil sa sobrang kabisihan, tapos minahal mo siya ng husto. Ayan, oh, Queen of Cups. Yung damdamin mo talagang binuhos mo doon. Tapos ikaw parang you feel na bigla siya ng lamig or hindi mo alam ano na ba nangyari sa kanya, nagbago na siya. Nagbago siya in the sense na dati being sweet and being always there for you, hanggang sa unti-unti siyang napapalayo at nawawala na. Nawawala na kayo ng communication at all. May mga times dito na gusto mo pang ayun, pinapagplanuhan mo pa ng gusto, lalo na kapag LDR kayo. Yan. Pinapagplanuhan mo pa ng husto yung mga moves na gagawin mo in order for you to reach out to that person. Knight of Wands. Justice. Di ba? Minsan kasi gagawa ka rin ng effort, parang gagawa ka ng paraan to reach out para pag-usapan, para ayusin pa yung relasyon. Di ba? Ano ba nangyari? Bakit ganyan, ganito? Baka pwede naman maging bumalik sa dati, sa umpisa na mas maayos yung communication ninyo. Minsan, parang ikaw na rin yung naghahabol sa kanya. Ikaw yung chat ng chat, ikaw yung message na message, tawag ng tawag. Siya naman, pwedeng sa sobrang kabisihan niya, mga wrong timing yung tawag mo, hindi niya nasasagot, pagod na rin, hindi na rin nakakapag-reply, pero excuse ba yun sa taong mahal mo? Hindi naman, di ba? Ano ba naman yung sa pagising sa umaga, good morning, ganito, sa gabi, kamusta ka na, ganun lang, pero wala nang saysay. Hanggang sa napagod ka na, Hangman, hinayaan mo na lang, parang sobrang baba na ng pagkatao mo, kakahabol sa taong hindi naman nagbibigay ng oras at atensyon sa'yo. Napagod ka na lang. At wala ka na lang ginawa na. Parang enough na, nag-effort ka na, nag-try ka na to reach out, pag-usapan kung ano man nangyayari, ano man ang pagbabago nangyayari sa kanya, kung meron pa ba siyang pagmamahal sa'yo, or whatever. Pero, being the hangman here, ikaw yung naiwan sa ere, ikaw yung nakabitin sa ere. Napagod ka na rin sa mga ginagawa mong pagme-message sa kanya na wala ng reply, na wala na kayong usapan. Hinayaan mo na lang. Nang umpisa, ikaw pa yung habol sa kanya eh. Diba? Yung parang hindi ka mapakali. Message ka, ang dami mo ng message. Tapos siya naman wala ni isang reply. Sa mga panahon pala na yun, maaring napipressure siya sa kanyang trabaho, pipressure siya kung ano man yung ginagawa niya. Gusto niya mag-focus doon. Ngayon, nawawalan siya ng panahon sa'yo. Tapos, dumating yung time nga, wala na, hindi na siya nag-update sa'yo, hindi na nagme-message. Ikaw yung message na parang nangungulit, ganyan, ganito. Tapos, dumating sa point sa kanya na parang nainis na siya kasi nga, parang dumadagdag ka pa sa pressure, ganun. Which is, dapat, sinabi na lang niya sa'yo para maintindihan mo siya, di ba? Para matulungan mo pa siya, masuportahan pa, moral support or something. Pero, hindi ganun yung nangyari. Nang dumating sa point na tumigil ka na sa kaka-message sa kanya, eto naman yun. Ito yung nangyari. Justice. No, bigla naman niya matitimbang ngayon sa puso at isipan niya between kung ano man yung ginagawa niyang priorities, which is work man yan, business man yan, pag-aaral man yan, kung ano man yung goals niya, achieving dreams, or whatever, biglang naisip ka niya. Kasi, nang hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, doon naman niya na-miss yung pagkakulit mo, yung message mo na message. Bumabaliktad na yung energy ngayon. Siya na yung naghahanap ng mga messages mo. Siya na ngayon yung nakakamiss sa'yo.
And eventually, siya na ngayon yung hindi mapalagay, kakaisip sa'yo. At dahil doon, siya na ngayon yung magme-message sa'yo. At siya na ngayon yung kusang pupunta sa'yo to talk things. Diba? Ganon kasi minsan, when you are in a relationship, importante ang open and honest communication. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa mga panahon na yun, i-share mo dun sa kapartner mo para maunawaan niya kung bakit ka parang problemado o kung ano man yung mga bigat na pinapasan mo, maintindihan niya. Baka kasi makatulong din yung partner mo sa'yo, moral support, or magawa ng paraan, di ba, sa tulong niya. Ang nangyari, sinusolo mo yung problema. Doon na hindi nagkakaunawaan, ganyan, ganito. Tapos, isa pang lesson dito ay yung energy na kapag ikaw yung habol ng habol, yung isang tao, ayaw naman niya, hindi pa siya ready na sagutin yung mga messages mo, kausapin ka, hindi pa siya ready mag-explain sa'yo or whatever. Diba? Kapag tinigin mo yung paghahabol mo or yung pag-chase mo sa taong yon, babaliktad ang energy. Yan yung energy, sabihin natin yung pride kasi niya. Habang ikaw yung parang naghahabol sa kanya or nag-chase dun sa taong yon, ma-pride Nahayaan niya lang. Nandiyan ka naman pala hindi ka naman mawawala. Pero once na-feel niya yung silence mo, mag-iiba ngayon yung takbo ng connection ninyo. Siya yung makaka-feel na bakit dati para message siya na message, bakit ngayon hindi na siya nagme-message sa akin, ano kaya nangyari sa kanya? Ano na kaya ngayon yung nararamdaman niya, iniisip niya yun. Ang dami na niyang thinking or yung thoughts about you. Kasi biglang tumahimik Doon niya ngayon nafe-feel yung kawalan mo. Doon niya nafe-feel yung absence mo. At doon, mas maaring, doon niya ma-realize na timbangin ang lahat, ang puso at isipan, ang mga priorities niya at ikaw. Siya na ngayon yung gagawa ng paraan to reach out to you at siya yung gagawa ng paraan para puntahan ka at kausapin ka. At nasa sayo yan kung bibigyan mo siya ng chance to explain. Which is, tingnan natin kung anong kahihinatnan. Ten of Swords. Two of Swords. And ilan pa natin? Lovers. So, ito yung mangyayari dyan. Una, dahil napagod ka na at medyo lumayo na yung damdamin mo sa kanya, gusto mo nang tapusin. Pero since gusto mo na, Ten of Swords, tapusin ang relasyon ninyo. Totally closure na. Pero nandito yung Two of Swords, ibig sabihin, nandun ka pa lang sa point na pinag-iisipan mong mabuti to give that person a chance or hindi na. Totally end up na. Wala na. Since tumabas dito yung The Lovers, ibig sabihin, mas maniniig dito yung love mo sa taong to. Kasi nandito sa Queen of Cups Magkakaroon kayo ng communication, magkakausap kayo because this person will be the one to reach out to you. Mauunawaan mo yung mga pinagdaanan niya, nauunawaan mo kung bakit niya nagawa yun. Wala namang third party or ibang tao ditong involved, kundi siya lang sa sarili niya, na hindi niya lang shinare sa'yo yung mga pinagdaanan niya o naging, sabi niya, pressure sa buhay niya. Mauunawaan mo yon
Since nandito si lovers, mas malalim yung pagmamahalan, and you will be back together. At least, you learn the lesson na dapat kapag may pinagdadalang isa, ano ba naman i-share mo? Hindi naman necessarily sila yung magsusolve yun or binibigay mo yung bigat ng problema mo sa kanila. Pero at least na-share mo, alam niya kung bakit ka nagkakaganon. Second, kapag yung taong yun ay hindi pa ready para kausapin ka, wag mong ipilit. Manahimik ka muna. Doon nila mararamdaman yung absence mo, yung katahimikan mo, at sila na mismo, magbabaliktad yung energy, sila na mismo yung maghahabol sa'yo. So, ganun po yun. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow yung Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.